he denied po na meron po silang operation po sa Davao po. So, hindi po natin alam kung saan po hinugot o kinuha po ng ating kagalang-galang na congressman po yung information po na... Teka lang. Lagi naman ganyan na sinasabi ninyo eh. Wala kaming kinalaman eh. Kung mayroong operasyon, walang operasyon eh. Maya-maya pinapadala nyo sundo sa dahig ang matanda. Diba? Puro deny, walang operasyon, ganoon. Pero maya-maya, mayroong nangyayari. Pero may dala pa kayong heartbeat dyan. Pati kaya yung bahay ni Tatay Digong, dali nyo na doon sa dahig. Right, reaction, TPPH nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin yung mga kareaksyon ha. Ayan po, nakikita niya, maganda ba yan? Alright, mga kareaksyon, pag-usapan po natin ngayon si Gwen Garcia ba yan? Mga kareaksyon, tingnan po niyo yung pagmumukha niyo. Alam po ba ninyo bakit nangyari sa kanya yan? Bakit iyak siya ngayon? Alam po ba ninyo bakit iyak ang gobernadorang ito? Kasi po mga kareaksyon, 6 na buwan po siyang suspendido. At nagre-reklamo nga po si Bongbong Marcos, bakit daw pinupolitika ang kanyang pagkasuspinde? Sino bang nasa kapangyarihan ngayon? Baka naman talagang may kinalaman ka sa pagkasuspindi niya. Tanong lang yan, may kinalaman ka ba sa pagkasuspindi niya? Ito mga kareaksyon ha. Alam po ba ninyo na Bongbong Marcos, ginagago mo ba kami? Gago ka ba? Gago kami? Sinong gago sa atin? Ayan po mga kareaksyon, natatakpan ko lang itong mukha ko. Basahin ninyo, ayan. Is this a violation of Section 19 of General Provision of GAA 2025? Section 19 provision, ayan po, on the display or a fixture of the name, image and likeness of the public officials on government projects. Ayan po. Ang sabi po ni BBM dyan mga kareaksyon, 2020 bigas meron na. A promise fulfilled. A promise fulfilled? Hoy, Bongbong Marcos, anong promise fulfilled? Ang promise fulfilled ay yung 20 pesos ay yung makatotohanan. Hindi yung ilang kilo lang yan. Dapat yung promise fulfilled, yung kahit ilang kaban ang bilhin mo, nasa merkado, yan ay regular price. Yan ay kahit saan, ang mga rice dealer ay nakakapagbenta ng 20 pesos na bigas. Ginagago yata tayo ni Bongbong Marcos eh. Ginagago yata tayo ni Bongbong Marcos. Ayan o mga kareaksyon, pambubudol na naman yan o. A promise fulfilled. Alam mo yan, Bongbong Marcos, hindi ka nahihiya sa mga sinusulat mo dyan. Anong promise fulfilled ka dyan? Ilang kilo ba yung 20 pesos na bigas na yan? Kaya ba ninyong magtinda sa buong Pilipinas ng unlimited supply? Pag unlimited supply yan, promise fulfilled. Saka pag masarap yan. Walang yayan, nakabalot na. Ayan, hindi pa sila nahiya. Nagpa-print pa sila ng plastic. Nilagay pa nila yung pagmumukha ni Bongbong Marcos dyan. At sinulat nila dyan, a promise fulfilled. Budulero ka talaga, Bongbong Marcos. Eh kahit ako, kaya kong bumili ng 10 kabang bigas, sasabihin ko, benta nyo tigli 5 piso yan. Sasabihin ko sa mga tao, a promise fulfilled. Tigli 5 piso, kaya lang 10 kaban lang. Ganun ba yung promise fulfilled? Nakakatuwa ka, Bongbong Marcos. Nakakatuwa ka. Isa kang napakagaling na komedyante. Bantagin mo yan. Bawal yan sa Section 19, provision on the display and or a fixture of the name, image, and likeness of public officials on government projects. Ano po yan? Pambubudol po yan. Ano yan? Vote buying yan. Diba kaya nga pinagbawalan ni pinagbawalan ni, anong pangalan yan? Pinagbawalan ni George Garcia na hihinto muna yan at ipatupad yan pagkatapos ng eleksyon. Niloloko pa nila mga tao, tapos sasabihin ni Bong Revilla,
Isa pa yan, pinasulat niya sa apelido niya, Bong Revilla. Bong Revilla ba ang apelido mo? Mantakin mo yan, Revilla, nilagyan mo ng Bong para makapandaya ka lang, para mauna ka lang sa mga pangalan sa Senado kapag tumakbo ka senador. Di ba? Hindi ka ba nahiya sa mga lipi mo, sa mga lahi mo? Hindi ka ba nahiya sa sarili mo, Bong Revilla? Anong apelido mo? Ang apelido ko po ay Bong Revilla. Hindi! Yung apelido mo, Bong Revilla po. Bong. Nilagyan ko ng Bong. Mantakin mo yan, Bong Revilla. Anyway, mga kareaksyon, na yan po ang mga galawan ni Bongbong Marcos. Ang sabi po niya dyan, ginagago tayong mga Pilipino. Isinulat po niya dyan, a promise fulfilled. O tama nga naman, tinupad niya ang kanyang pangako, nagkaroon ng 20 pesos na bigas. Kaya lang, yung 20 pesos na bigas, sinabi po ng NFA na kapag hindi nila binenta yan ng tig-20 ay masisira lang yan doon sa bodega at wala nang paglalagyan. Ngayon, ang ginawa nilang campaign promise. O, di ba? Sige, ilabas nyo na yan. Yung mga lumang bigas, yung mga bumabahong bigas, ilabas nyo na. Sabi, kesa naman mabulok pa dyan, lalo tayong malulugi. Ibenta nyo tig-20. O yun, natupad ko ng pangako ko sa kanila. 20 pesos na bigas. Kaya lang sa sa Visayas. O di ba, pustahan tayo buong Pilipinas. Buong Pilipinas, halimbawa ako gusto ko bumili ng 10 sako, makakabili ako niyan. Hindi. Hanggang 10 kilo lang yan, maximum ng 10 kilo. O di ba, ang ibig sabihin diyan, mga ka-reaction, yung halaga niyan 20, pero ang puhunan niyan 28. Yung 20 ay 48. Yung 28 subsidiya ng gobyerno. Ang tanong, hanggang kailan ang 20 pesos na yan? Pagkatapos ng eleksyon, wala na yan. Mantakin mo yan, Bongbong Marcos, di ba? Ayan o. Di ba? Sana naman wag kang tawaging bangag ng mga bansang Pilipinas. Ayan o, pinasulat mo pa dyan. 20 bigas, 20 pesos, 20 bigas, meron na PBBM, a promise fulfilled. Putang inang promise fulfilled na yan. Pasensya na po, isang mura lang yun. Ayaw ko na talaga magmura, kaya lang mapapaputangin na ka talaga. Yung promise fulfilled niya, limited, sa Visayas lang. Tapos, hindi pa aabot yan ng May 13. Mantakin mo yan, Bongbong Marcos, saan nang galing ang katalinuhan mong yan? Saan nang galing ang yung pagkahenyo? Saan nang galing yan, Bongbong Marcos? Mantakin mo yan, ang galing mo, Bongbong Marcos, kaya sumisikat ka eh. Kaya lagi ka naging popular sa Okta Research. 60% ka sa Okta Research. Ay, mga ka-reaction. Yan na po sinasabi natin. Teka lang, idudugtong ko lang tong charger ng aking camera, baka mamatay. Alright. Dudugtong lang po. O, yun. Okay, nadugtong na. Ngayon, Bongbong Marcos, congratulations for fulfilling your promise. Yung 20 pesos na bigas sa 10 plastic lang. Ay, hindi. Mahal na bigas. Ay, hindi. Mali. Pangulong Bongbong Marcos, kinocongratulate ka ng Reaction TV PH sa pagtupad mo sa iyong pangako. Wala stick yan, Bongbong Marcos. Ginagago mo ba ang Pilipinas o gago ka? Tanong lang yan. Kasi kung ginagago mo ang Pilipinas, ayan, nalata. Pero hindi ako naniniwalang gago ka. Kasi ang mga gago, mga bangag yan. Kaya hindi ako naniniwalang bangag ka. Pero pag nagpa-political test ka at naging negative yan, lalo kaming hindi maniniwalang gago ka at lalo kaming hindi maniniwalang bangag ka. Hindi bangag yan. Hindi rin gago yan. Mabuting presidente yan. Ayan pinasulat niya ang kanyang mukha dyan. Nakasulat ang mukha niya, promise fulfilled. Bawal yan sa Section 9 provision in the display. Di ba? Bawal yan. Ang galing mo, Bongbong Marcos. Napakagaling mo. Isa kang batikang mambubudol. Itong 20 peso, meron na. The 20 peso per kilo of rice now made available is going to strike right at the stomach of millions upon millions of Cebuanos. Strike right down sa stomach ng sinabi pa niya talaga sa stomach. Ano ba yung stomach?
sa sikmura ninyo. Yan ang pinakamalapit sa sikmura ninyo, yung 20 pesos na bigas. Hanggang tatagal yan hanggang kailan pagkatapos ng eleksyon. Galing mo. Ang galing, suspendido ka, huwag mong kalimutan. Hoy, Gwen! Suspendido ka, Gwen Garcia, huwag mong kalimutan, ha? O, nagbulat ka pa. Suspendido ka. Ay, suspendido ka. Ay, lumilitaw siya pag sinasabi kong suspendido. Siya na lang, suspendido ka. O, suspendido ka. Ah! Suspendido ka. Ah! Ay, mga kareaksyon. Ayan, o, di ba pag ganyo? Itong 20 peso, meron na. Oo. The 20 peso per kilo of rice now made available is going to strike right Yan. at the stomach of millions upon millions of Cebuanos where it really matters. Because if there is nothing to feed the stomach, the heart stops. Walang yaka, Gwen Garcia, kahit wala yung tig 20 pesos ng bigas na yan, walang mangyayari sa mga taga Cebuano. Di po ba mga kareaksyon? Walang mangyayari sa mga taga Cebuano. Taga sa mga Cebu, yung mga Cebuano. Taga Cebuano. Taga Cebuano. Walang mangyayari na sa mga Cebuano kung walang 20 pesos sa bigas, tsaka hindi sila kumakain ng ganyan. Kumakain po. Sino po yung mga Cebuano dito? Pag-i-comment nga po sa comment section kung kumakain kayo ng tigba 20 pesos na bigas. Ay, Gwen. Yan ang sinasabi namin. A promise fulfilled. Oy, Bongbong Marcos! Ang galing mo! Idol ka namin! Aming pinakamagaling na presidente sa balat ng lupa ay si... Sino? Rodrigo Roa Duterte! Akala niya si Bongbong Marcos. Ang pinakamalupit, ang pinakamagaling na presidente ay si Rodrigo Roa Duterte. Kala niya si Bongbong Marcos, hindi. Pinalaga ni Vice President Yan. Sara Duterte ang planong investigasyon ng Malacanang sa umano'y palpak na serbisyo ng prime water ng pamilya Villar. Kumbinsido ang bise na politika lang ang dahilan. Yan ang agenda report ni Hannah T. Dahil lahat naman ng galawan ngayon ng administrasyon ay dahil sa politika. May kinalaman sa endorsement ni VP Sara kay Representative Camille Villar ang utos ni PBBM na paimbestigahan na ang Villar-owned Prime Water ayon yan mismo sa pangalawang Pangulo. Bunso dito ng mga reklamo ng mga consumer na mataas ang sigil ng kumpanya sa tubig pero bagsak sa kalidad ang serbisyo nito. Ang kakulangan sa serbisyo ay walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Matagal nang nirereklamo ng Bulacan LGU ang Prime Water dahil sa mga ulat na may leak umano ang mga tubo nila at mabaho raw at may kalawang pa ang tubig. Prime water ngayon, hindi na po prime water ang tawag. Ang tawag na po sa kanila, prime water. Ang Prime Water ay nasa ilalim ng Prime Asset Ventures Incorporated ng ultra-bilyonaryong Villar family na minamanage ang water services sa higit kumulang 100 distrito sa buong bansa. Nangyari sa termino ng ama ni VP Sara na si FPRRD ang bulk of expansion ng lagpas 50 joint venture agreements ng Prime Water sa Local Water Utilities Administration. Sabi ng COA noong 2019, ang ilang deal ng Prime Water nagresulta sa pagkalugi ng mga water district at di maayos na hati sa kita. Halimbawa, ang lagpas 50% na pagbaba ng net income ng Mabalacat City Water District na nasa 35 million na lang noong 2019 mula 61 million noong 2018. Rekomendasyon ng COA, i-review ang terms at i-renegotiate ang mga deal. Sa ngayon, nananatiling bahagi si Representative Camille Villar sa slate ni PBBM na Alyansa para sa Bagong Pilipinas, kahit na inendorso siya ni VP Sara sa pagkasenador. Pero wala ang unika iha ng mga Villar sa nakaraang sortie ng grupo. So wala na akong nakita na ginawa ng administrasyon na ito para sa kapayapaan at
kaunlaran ng ating bayan, kundi lahat ay pag-atake lang sa politika at sa mga tao hindi nila kaya takutin at hindi nila kaya bilhin. Sinusubukan pa rin kunin ng Bilyonaryo News Channel ang panig ng mga Villar. Para sa Ajet, Naku po, alam po ba ninyo kung ano nangyari dyan mga kareaksyon? Ang nangyari po dyan, hindi na po malunok ni Bongbong Marcos ang ginagawa sa kanya ng mga bilyar. Tinanggal na po si Camille Villar doon sa uli nilang sorties. Wala na po ang letrato ni Camille Villar doon kasi pinaiimbestiga na yung prime water. Nung itinaas po ang kamay ni BP Sara, si Camille Villar, at nagkaroon sila ng advertisement, yung political ads, bigla pong nagulantang, hindi ko alam kung si Bersamin, kung si Remula, kung si Bongbong Marcos. Hanapin ninyo! Anong kakaso natin dyan? Anong kakaso natin? Hanapin ninyo ng butas. Yung private, yung prime water, putang ina. Naligo ako doon sa prime water, merong kalawang. Kasuhan natin. Maraming nagreklamo sa prime water. Yung prime water, imbestigahan. Ukayin lahat ng mga tubo ng prime water. I-chikin natin kung merong mga kalawang, kung mabaho yung tubig. Pag hindi mabaho, lagyan ng mabawang tubig. Kung pag walang kalawang, lagyan ng kalawang. Mantakin po ninyo yan, mga ka-reaction. Ganyan po katalamak. Ang pagkakamali po nila, ang sinasagupa nila, bilyar. Ang pagkakamali po nila, ang sinasagupa nila, bilyar, sinamaan mo pa ng Duterte. Ito na nga lumuluhod na nga si Amy Marcos kay Sara Duterte. Nagpapatira pa na nga siya. Luhod, dapa, makaawa, lahat ginagawa na ni Amy Marcos. Lahat ng ibato sa kanya ni Sara Duterte, nilulunok na ni Amy Marcos. Dahil si Sara Duterte hindi na po hihinto yan. Talagang umpisa pa lang yan. Sabi nga, kapag hindi na-impeach si Sara Duterte, kapag hindi nyo nakasuhan ng impeachable offense si Sara Duterte, ay nako, mahirap po yan. Dahil mga kareaksyon, nakikita kita po ng mga eksperto na baka hindi aabot ng 2028. Alam na po natin kung anong mangyayari. Kasi mga ka-reaction, ito seryosong usapan na, wala ng tawa-tawa to Ang nangyayari po kasi, kapag pumalag ka sa administrasyong ito, kahit hindi na popular, feeling nila popular pa rin, papalagan nila kahit bilyar. Papalagan po nila kahit bilyar. Di ba mga ka-reaction? Bakit si Tolentino nung imbestiga nyo sa kanya, tinaas siya ng kamay ni Robin Padilla? Kasi alam naman nila si Robin Padilla wala namang power. Kahit itaas pa ng paa, itaas pa yung paa, kamay, ulo ni Tolentino, wala namang power si Robin Padilla. Di ba mga ka-reaction? Kahit sinong kandidatong itaas ng kamay ni Robin Padilla, wala pa rin. Kaya hindi siya pinapansin ng mga ng administrasyon. Hindi nga natin alam, baka sa gandikit ni Robin Padilla si Bongbong Marcos Di ba? Baka hindi natin alam kasi napupunta ng Malacanang, nagkikipag-dinner sa Malacanang. Kaya ikaw Robin Padilla, mag-ingat ka sa ginagawa mo, baka hindi na kami maniwala sa'yo. Hindi ba mga ka-reaction? Pero kung ikaw ay double sword, tinatawag nating Trojan, torjakin mo na yan. Kaya mga ka-reaction, dito, ang ginagawa po ni Bongbong Marcos ay talagang mahirap. Mahirap, gigipitin mo yung mga bilyar Alam mo naman, hindi mo ba kilala yung mga bilyar, Bongbong Marcos? Hindi mo kilala mga bilyar, no? Sinasabi natin. Diba? Hindi ka pwedeng pagagago-gago sa mga bilyar. dahil hindi ko alam kung sino nag-utos na imbestigahan ng prime water. Ngayon, iniimbestiga ng prime water kasi nga itinaas ang kamay ni Sara Duterte si Camille Villar. Nais ni Vice President Sara Duterte na sampahan ng kaso ang lahat ng sangkot sa pag-aresto sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasong kriminal at administratibo ang inirerekomenda ng pangalawang Pangulo
para mapanagot ang lahat ng may kagagawan sa umano'y pagdukot sa kanyang ama. Nagpasalamat din si VP Sara kay Senator Amy Marcos sa inisyatibo nitong magbukas ng investigasyon kaugnay ng pangyayari. Hindi naman ikinababahala ni Justice Secretary Crispin Remulla sakaling ang matuloy ang pagsasampa ng kaso. Ngayon gusto namin makita na mafailan na ang kaso yung mga tao na may kasalanan sa kung anong nangyari sa pagdukot kay Pangulong Rodrigo Duterte. Opo, unang-una nagpapasalamat ako kay Senator Amy dahil binuksan niya ang pag-uusap kung ano ang ginawa nila, anong mali na ginawa nila kay Pangulong Duterte, ang pangingidnap. Ngayon, kung sasabihin ng administrasyon na hindi iyon nila ginawa at hindi iyon political ang pagkuha nila kay Pangulong Duterte, dapat nakikita natin na may mga kaso ang mga tao nito. Ginawa namin yung dapat gawin. At it's for the best, this best, to our best judgment. What's good for the country is not good. Sir, willing humarap sa ombudsman sa investigation? Of course. Dapat lang. Yan po sinasabi natin dyan mga kareaksyon. Yung Agila ng Davao ay talagang, alam po ba ninyo yung tinatawag na monkey eating eagle? O yun. Lahat ng unggoy dyan sa gobyerno, yung mga nag-uunggoy-unggoyan dyan, kakainin niya lahat dyan. Lahat ng mga nag-uunggoy-unggoyan dyan, kakainin niya lahat dyan. Hindi raw papayag si VP Sara na walang makakasuhan. Bakit? Sinabihan niya si Amy, huwag kang padaldal-daldal dyan, Amy Marcos ha. Huwag lang puro pa press release yan. Tama na yung ganyan. Kasuhan mo yan, file na yan. Kaya mga kareaksyon dito, itong nangyayari pong ito ay isang sinyalis lamang, isang preview lamang. Kapag si VP Sara na ang presidente, medyo nakikita-kita na natin kung anong uri siyang presidente. Bibili siya ng masanas. Hahanapin niya si Chua. Isasaksak niya sa kanyang ngalangalang hanggang mamatay. Si Chua naman, ginawa niya mukhang lechon. Lechua. Ginawa po niya mukhang lechon si Chua. Mantakin po ninyo mga kareaksyon. Sabihin ba naman yun ni VP Sara Duterte? Tapos ilalabas ang dila. Yung dila ni Abante. Tapos si Valeriano sinabi niya, maliit na leeg, malaki pa ang tiyan. Kaya kung magsalita ganito, mantakin mo yan mga kareaksyon. Kaya dyan, makikita na po natin kung anong uri na Pangulo, na Presidente si VP Sara. Kaya naman ngayon, ngayon pa lang si Torre may kaso na kidnapping Makakasuha si Torre. Paano yan, Torre, pag nakakulong ka na? Pag nagkahiring ka doon sa mga dinimanda mo, lalabas ka sa kulungan? Ay, Torre, umpisa pa lang yan, Torre. Mayabang ka Magaling kang mag-heartbeat Heartbeat. Mantagin mo yan, heartbeat. Nahayag naman ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo na nakahanda sina PNP Chief General Romel Marbil at CIDG Director Major General Nicolas Torre III na humarap sa mga kasong isasampa sa kanila kaugnay ng naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos ang panawagan ni Senator Amy Marcos sa Office of the Ombudsman na imbestigahan ng dalawang opisyal dahil sa mga paglabag sa panahon ng pag-aresto kay Duterte at paglipat sa kanya sa ICC. Pero nilinaw ni Fajardo na ang pag-aresto ng PNP sa dating Pangulo ay tulong nila sa Philippine Center for Transnational Crimes sa pagpapatupad ng Red Notice na initial laban kay Digong. Ang tatlo pang opisyal na inirekomenda ni Senadora Amy na imbestigahan ng Ombudsman ay sina Justice Secretary Crispin Remulla, Interior Secretary John Vic Remulla at Special Envoy for Transnational Crimes Marcos Lacanilaw. O di po ba? Pag na-involve na po dyan, yung ombudsman, ibang usapan na yan.
yung si ano nga si Tambaluslos nagrereklamo sila eh. Kasi yung GAA dinala sa ombudsman. Gusto nila dali na lang nila sa Supreme Court. Pati sa ombudsman dinala. Sabi nila, bakit sa ombudsman yung dinala? Ang GAA, di ba sa Supreme Court lang yan? Bakit sa ombudsman? Kasi po kilala po nila si Ombudsman Martires. Wala po yung kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang. O tingnan mo si Gwen Garcia na preventive suspension na 6 months. Gladys, kumusta na ngayon ang sitwasyon dyan sa bahay ni dating Pangulong Duterte? May nangyari bang raid? Monica, patuloy pa rin ang Ito po kasi tuloy-tuloy pa rin po ang pagmamanman doon sa bahay ni PRRD at meron pong bagong balita ngayon. Pati po yung bahay ni Pulong, ni Congressman Pulong ay pinagtitripan na rin daw. Naku, ano kaya nangyayari sa mga taong to? Ano kaya nangyayari sa mga taong to? pagdating ng mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte hanggang sa mga oras na ito at may ilan pa rin na nananatili upang magbantay sa labas ng kanyang bahay at as of the moment, Monica, ay walang nangyayaring search or raid. Muling dumagsa ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa labas ng kanyang bahay dito sa Davao City kagabi. Ito ay matapos mapanood ng mga Davaoenyo ang isang Facebook Live ng supporter at volunteer ng mga Duterte na si Paulo Lino Canillo. Bagaman walang nangyaring raid kagabi hanggang ngayon, ay patuloy ang pagdating ng mga supporter ng dating Pangulo upang mag-abang at magbantay sa posibleng o manoy gagawing raid ng otoridad sa kanyang bahay. I'm very, very mad because why does it have to be like this? Alam mo yon, but I am very proud na mas in ordinary Davaoenyo, I woke everyone up because that's what Kitty said, call for help. And the only thing that I can do and I can think of was just go live and ask for help. Ayon kay Paulo, nakatanggap umano sila ng tawag mula kay Kitty Duterte na humingi ng tulong sa mga tao. Alam mo yung sa boses niya talaga na she was really scared, but she was trying her best to stay calm. Kami, I knew that was something serious. And the last thing I said to her, na Kitty, I got you. Samantala, naglabas naman ng saloobin si Congressman Paulo Pulong Duterte hinggil dito. Kinukundina nito ang panghaharap ng Criminal Investigation and Detection Group sa kanilang pamilya. Sa kanyang pahayag, 30 CIDG operative at 90 staff personnel mula sa Luzon ang dumating sa Davao. At sinabi nitong nakadocument ang lahat at kinukuha nila ang mga pangalan ng sangkot. Samantala, itinanggi naman ng CIDG ang naging pahayag ni Congressman Pulong Duterte sa umano'y panghaharas nila sa kanyang pamilya. Denied po na mayroon po silang operation po sa Davao po. So, hindi po natin alam kung saan po hinugot o kinuha po ng ating kagalang-galang na congressman po yung information po na... Teka lang. Lagi naman ganyan na sinasabi ninyo eh. Wala kaming kinalaman eh. Kung mayroong operasyon, walang operasyon eh. Maya-maya pinapadala nyo sundo sa dahig ang matanda. Diba? Puro deny, walang operasyon, ganire, ganoon. Pero maya-maya, mayroong nangyayari. Pero may dala pa kayong heartbeat dyan. Pati kaya yung bahay ni Tatay Digong, dali nyo na doon sa dahig. Yung bahay niya, lahat ng mga tao doon sa Davao, dali nyo sa dahig. Pati yung buong Davao, dali nyo doon sa dahig. Para you will get rid of everything about Rodrigo Roa Duterte. O, English yun. Mantagin niya si Pajardo. Oy, Pajardo! Hindi ba kasama to sa mga makakasuhan? Nandoon po ang mga tauhan po ng CIDG to conduct operation po at yun po ang pinapasabi po at pinaparelay po ni General Torre. He has no knowledge whatsoever about the operation allegedly ng CIDGs doon po sa Davao. Lumabas ang naturang pahayag ng kongresista kagabi kasunod ang impormasyon na may gagawing search or raid sa bahay ng dating Pangulo. Itinanggi naman ng Philippine National Police ang alegasyong ito. Monica, sa ngayon ay patuloy ang pagdating ng mga taga-suporta ng dating Pangulo at gaya ng ating nabanggit kanina, may ilan na talagang nanatili simula kagabi upang magbantay dito sa labas
ng bahay ng dating Pangulo at bilang security measures, lahat ng pupunta dito or at least bibisita within the area ay kailangan munang magpatala. Yan muna ang ating update mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Monica. Gladys, bukod sa presence ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, may napansin ka ba kung may mga nagbabantay din ng mga pulis dyan sa area? Actually, Monica, since ito ay isang subdivision, talagang may mga pulis na nakabantay at bukod sa mga taga-suporta ng dating Pangulo, ang mga barangay tanod, ilang mga opisyal at volunteers dito sa barangay or at least na mga Davaoenyo ay andito nga upang tumulong para magbantay at tiyakin ang seguridad ng lugar. Maraming salamat, Gladys Tuwabi. Ay, sinasabi natin dyan di ba? Sasabihin nila, wala naman kaming operasyon. Wala. Maya. Nakaposas na yung presidente, dadali na sa dahi. Oy, Madam Gwen Garcia. Gwen Garci. O ano ba't kaya talaga buhay? 6 na buwan lang naman. Huwag ka masyadong iiyak. Tatagan mo sarili mo. Kulang pa ba yung pera? Yung pambili ng bigas, kulang pa ba? O sige, sabi mo, ikaw yung gobernador, bigyan ka ng 2 kilo. Anyway mga ka-reaction, maraming salamat muli sa pagsama niyo sa atin. Napaganda reaction video. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang bawat video natin mga ka-reaction. Mag-subscribe na po kayo para hindi na po tayo magka... God bless you all. Shukran. Duterte. 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 Duterte.